kayo ang lahat para sa ating panalangin. Binibining Lopez, maaari mo bang paunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, mag-aaral. Kamusta ang mga araw ninyo? Mabuti naman kung gano'n. Mabuti rin ang aking araw. Salamat sa pagtatanong. Manatiling nakatayo para sa ating magpasila. Alam niyo ba ang kantang Di manin tayo, dito manin tayo, ditang tanan manin tayo. At kung alam niyo ay maaari niyo ba akong sabayan? 1, 2, 3. Di manin tayo, dito manin tayo, ditang tanan manin tayo. Okay, maaari na kayo pusipo. Pero bago ang lahat ng yan, ay pakipulot muna ang mga basuran na inyong makikita sa ilalim ng inyong mga upuan at pakitapon ito sa tamang lalagyan. Pakihanan na rin ang inyong mga selya. Para sa ating pagtatala ng liban, ay bumilang lamang kayo sa inyong mga numero batay sa aking ibigay. Ginoong Alberto, maaari mo bang simulan ang bilang? Okay, walang magliban sa araw na ito. Ito ay nangangahulugan na lahat kayo ay handang matuto at lahat kayo ay handang magkaroon ng bagong kaalaman. Sa loob ng ating silid-aralan na ito ay may mga alituntunin tayo na dapat sundin upang maging maayos ang takbo o daloy ng ating talakayan. Naiintindihan lang ba? Mabuti po ganon. Ang una nating alituntunin ay maupo ng maayos at iwasan ang pagtayo kung hindi naman ito kinakailangan. At ang pangalawa ay makilaro sa ating talakayan. Pangatlo ay makinig ng mabuti sa ating gagawing pagtatalakay dahil pagkatapos ng ating pagtatalakay ay magkakaroon tayo ng munting pagsusulit. Para sa ating pagbabalik-aral, ano nga ba ang pasang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita binibining Texas? Tama. Ang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita ay tungkol sa occupational na variety ng wika. Ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng bagong talakayan. Pero bago ang lahat ng yan, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain na kung saan ay may konektado ito sa ating bagong paksang pag-aaralan ngayong umaga. Sa inyong harapan ay may mga naka-jumbled words tayo dito at ang tanging gagawin ninyo ay buuin ito batay sa inyong sariling pagkakaintindi. Binibining ka kayo na maaaring ibang buuin ang ating naka-jumbled words. Maraming salamat. Ang nabuo ni binibining katayo na salita ay tungkol sa ituloy. Pero bago natin alamin o bago natin tuklasin kung ano nga ba ang ituloy, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang aking mga layunin na nais kong makamit o pagkatapos ng aking talakayan. Maaari mo bang basahin binibining katayo na? Ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy kung ano ang EDULEC, nakapagsasadula tungkol sa EDULEC, napapahalagahan ang EDULEC sa bawat estudyante. Maraming salamat. Ngayon, meron ba kayong ideya kung ano ang ibig sabihin ng EDULEC? Wala. At dahil wala kayong mga ideya, ay ating aalamin ang tungkol sa EDULEC. Maaari mo bang basahin binibining o binita ang unang nakabulit na salita? Ito ay isang uri ng variety ng wika. Maraming salamat. Ang EDULEC ay isa sa mga uri ng variety ng wika. Ang EDULEC din ay ito yung estilo ng pananalita ng isang tao. O di kaya ito ay natatangi o naiibang pananalita. Sa madaling salita, ang EDULEC ito ay yung estilo ng isang tao sa kanyang pananalita. Ito ay maaaring dahil sa pagbigkas, diin, tono ng mga salita o nagsasalita. Halimbawa na lamang dito
Catherine Estelo na kung saan ay sa kanya lamang natin ito maririnig. Hindi natin ito naririnig sa ibang TV o di kaya sa newscasting ng mga anchor, kundi si Mike Enriquez lamang ang nagsasalita sa kanyang katagang excuse me po. At ang pangalawa ay si Noli Di Castro na kung saan ang kanyang kataga naman ay ang magandang gabi bayan. Saan ba natin makikita si Noli Di Castro sa kanyang pananalita na magandang gabi bayan? Okay, makikita natin
sino o ano nga ba ang isang tao. Ngayon, dahil wala na